Hello guys, magandang umaga po uli. Pangalawang vlog ko na ito guys. Kasi parang di ako mapalagay sa mga naririnig ko, nakikita kong balita eh. Yung paghuli kay kay Tatay Digong ba? Grabe eh. Grabe na. Napaka naman nung natin, namumuno natin, yung presidente natin. Grabe na eh. Alam mo naman ang tama at saka mali, bakit di mo gawin yung tama? Pati si Cayetano nagsalita na kasi hindi siya pwede daw na hindi siya magsalita kasi mali eh. Walang due process daw ayon kay Kaya ito lang masasabi ko sa mga nakaupo ngayon, no. Lahat ng ginagawa mo ngayon may balik yan. Kaya pagbalik ng mga yan, yari ka. Kasi yung tatay mo nga, di ba? Wala kang utang na loob eh. Isipin mo, inilibing na dito sa libingan ng mga bayani yung tatay mo na ilang ang nakaupong presidente, hindi siya malibing-libing. Ngayon na ilibing ng maayos, hindi ka man lang tumanaw ng utang na loob. Sana meron ka noon, buong-buong. Sana ang utak mo. Grabe ka, pinahihirapan mo ang taong bayan. Wala ka noon eh. Kaya sa asar ni Sara, papatapon niya yung as ni dating presidente Pangulong Marcos Sr. na itapon sa West Philippine Sea. Sa asar yun ni Sara, pero hindi naman talaga niya gagawin yun. Pero nag-react agad yung anak mo. Kala mo kung sinong magaling, baka matalino pa ako dun eh. Kaso lang, hindi nga tayo nakapag-aral ng maigi, so hindi na tayo tumalino. Pero sa IQ lang, baka mataas pa IQ ko doon eh. Ang pangalan ba nito? Yung singer. Grabe. Di na kayo naawa sa mga Duterte. Si Digong, tiguwang na yan. Wala man lang kayong karespeto, wala kayong kagalang-galang. Asan ang galang nyo? Yung nanay mo nga, di ba, ang daming kaso, pero nakialam ba dun si Duterte? Hindi. Kaya siguro pagdating sa'yo, na-absuelto lahat yung kaso ni Imelda, utay-utay. Pero hindi nakialam si Digong doon kasi makamarcos siya eh. Yung tatay niya makamarcos eh. Pero ikaw, ibang Marcos ka na eh. Kasi ang dugo mo, dugong aso na eh. Alam mo yung dugong aso? Doon yan sa may bandang Ilocos, di ko nilalat ang Ilocos ha, malinaw ito. May mga may mga parts dyan na nagkaroon ng ganon. Pero sana, bungbong, mag-ingat-ingat ka dahil ang susunod na pag hindi nanalo ang mga alipores mo sa Senado, pag hindi nanalo na, mag-ingat-ingat ka na, bangag, kasi pagdating ng araw, pag nakaupo na ang mga Duterte, ikaw naman ang ipapa-impeach. Dahil mas marami kang palpak kaysa sa pati nga hindi lang tao ang nagagalit sa iyo, pati nga mga tulay nagalit din sa iyo, nagbagsakan ang mga tulay eh. Ilang tulay ang nagbagsakan dahil sa galit sa iyo, di ba? Ang dami. Pag upo mo pa lang nagbagsakan na, di ka nakahalata niyan. Sana naman ma-alertuhan ka na diyan na porque ikaw ang nakaupo, hindi ka nagagamit ng tamang batas. Gamitin mo yung tamang batas. Huwag yung bahala na system. Tapos mo pa kay Torre at saka kay Marbil yung paghuli kay Digong. Ayaw mo tumawag ng tatay, halos magkaedad lang yata kami. Hindi, lamang pala yun, mag-80 na pala yun. Ako ay 60 pa lang ako. Senior citizen pa lang ako. Pero hindi ako umaasa sa gobyerno ha. Kasi katunayan nga, ako pang tumutulong pa ako sa gobyerno para kumita ang gobyerno. Pa rin yan, yung tindahan na to, kukunang wala pa ako nag-permit eh, mag-permit pa ako soon. Ganun, balik tayo sa usapan natin. Alam mo bangag kasi
ano yan eh, pwedeng bumaliktad ang panahon eh. Pag oras na bumaliktad ang panahon, magtatarang ka, sinasabi ko. May problema pa nga may problema pa nga kayo kay Lisa eh. Kay Lisa, sabi ni ano ba yun? Yung kaso daw sa Amerika. Kasi kasuhin mo muna yun. Kasi na-convict siya doon, na-convict ba? Hindi, na-involve siya sa kaso ng pagkamatay ng kasamahan niya. Parang overdose yata. Kung kita mo yan. Sana, asikasuhin mo muna yun. Huwag mo nang pampolitika. Natakot kayo sa ginagawa ni Duterte na ang tao ay nagsisigaw. Nakita nyo lang yung Hong Kong ano doon? Ano bang tawag doon sa Hong Kong Jampak? Di ba? Ang daming tao. Mga OFW. Lahat yun, bubuto kay Duterte yun. Sa mga Duterte group, PDP laban. Magsisisi ka lang Mr. President, magsisisi ka lang pagdating ng araw kasi ang tao, hinug na ang tao natuto na kaya lang hindi makakibo kasi wala nga mga armas ang mga yan. Mga civilian lang Tapos ang mga nasa katungkulan naman hawak ni Marvel at saka ni Torre kaya hindi sila makapalag. Ang mga generals naman, alam ko pinagbabawasan nila yung generals na mga Duterte kaya bawas na rin ang mga generals, binawasan nila. So walang masyadong makapalag. Pero once na may pumalag dyan, okay lang. Yan ang delikado ka, Bongbong Marcos. Kaya mag-ingat-ingat ka na, humanap ka na ng pwede kang mag-fly away once na matapos yung termino mo dahil kabi-kabila ang kaso mo talaga. Hindi pwedeng makalimutan yung pinagagawa mo sa mga Duterte Masakit pakinggan yan. Diba guys? Ngayon guys, ito, pag bumaliktad na naman ang panahon, parang yan, itong eleksyon, lamang na ang mga PDP. Mapalitan lang yung mga congressman, ang alam ko, aanuhan kanila ng titirahin kanila ng, ikaw naman ang i-impeach nila. Isipin mo, 4 billion yung ano mo. 4 billion ba o 40? Basta 4 billion yung yung confidential fund mo. Wala nang nagreklamo niyan. Hindi nakikita yan ng mga gagong congressman. Lalo na ito si Barbers. Si Barbers may atraso pa sa akin yan Kaya lang hindi ko lang masyadong pinapansin yan kasi wala naman ako magagawa pa sa ngayon. Pero nandiyan lang yung writ of execution ko sa kanya. Naka-standby lang yan. Pag inabot na namatay na ako, di okay lang. Pero sa ngayon, Mr. Barbers, buhay pa ako. Kaya maghahabol ako sa iyo sa ginawa mo sa akin noon. May utang ka pa kasi yung 5,000 na sinasabi mo sa akin na mag-resign ako, di ko ginawa. Magre-resign. Dapat nga kasuhan pa kita ng illegal dismissal Kaso kinasuhan nyo ako ng AWOL. Tapos nagpabayad lang ako, ayaw mo akong bayaran, tinakbuhan mo pa ako. So yan ang atraso niya. Talo na siya sa labor. Ang naghugas kamay siya, hindi raw kanyang agency, nakapangalan daw nakapangalan kasi ito kay kay Valiente. Wala namang Valiente. Yun? Si may baril, Valiente. Kasakay sa kabayo, si Valiente. Kung kaya mong ululin ang buong mundo, di mo kayang ululin. Matagal ako sa agency mo, Barbers, kaya wag kang mawawala ka rin, may karma din. Ang karma mag-aantay sa iyo. So ganun nga, pag napalitan lahat ang mga congressman ngayong eleksyon, pati si Barbers, wag nyo nang iboto yan kasi walang hiya yan. Baka akala nyo lang papugi-pugi lang yan, pero sa totoo walang hiya ang kalooban yan. Yung tatay niya mabait yun, pero itong anak na to mukhang pera ito, kaya wag kayong dyan. Wag nyo iboto siya. Pag napalitan lahat ang congressman, lalo na mga Duterte ang papasok, mga pabor kay Duterte, baka ikaw, Bongbong Marcos, ang ma-impeach. Pag ikaw na-impeach, kawawa ka. Kasi marami kang kaso. Unang-una nga, itong pagdukot mo kay Digong. Hindi naman pwede kung ka di-demanda mo.
Wala eh, nilagpasan mo ang Supreme Court eh. Wala kang galang. Pati nga si Digong, wala kang galang. Si Tory, wala ring galang. Wala silang galang sa mga matatanda. Kung ang matanda mo kaya ganyanin, matutuwa ka. So yan lang ang maibibigay kong dagdag sa aking post ito na ngayon. Okay, paki likes and share lang at paki subscribe. Okay, bye bye.